Hey, isang pinagpalang linggo sa ating lahat. Pakibati mo ngayon katabi mo, sabihin mo, Blessed Sunday sa iyo. Yan, declare blessing, sabi mo, pinagpala ka. Hindi ka lang pinagpala, ikaw ay sobrang pinagpala. Yan. Tandaan nyo, hindi lang tayo blessed, tayo ay so blessed. Kasi pangalan pa lang po ng church. Church, so blessed. Kaya mga pupunta rito, sana madama po ninyo na hindi lang kayo blessed, kundi lagi kayong so blessed. Yan. So, isang pinagpalang linggo sa ating lahat. Huling linggo ng November. Ba? Sunod na pagkikita natin, December na. Di ba? December, lakas ha. December 1, okay? December 1. So, ayun. So, kahapon, palakpakan natin ang Panginoon. So, kahapon, naganap po yung ating planong nakasalang bayan. Although, hindi naging kasalang bayan, kasalang isa, pero sabi nga, kahit isa lang ang ikinasal, alam natin, it made a difference doon sa couple na yon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. So hopefully, pagka susunod na ating mga proyekto na gano'n, panalangin natin na tumuloy po, ano? Kasi dapat 3 sila o 4. Kaya lang, nahirapan yatang mag-alakad ng papeles. Kaya ang nagdala lang talaga, nagpursige na maglakad ng papeles ay yung ating ikinasal kahapon. At yun po ay ang mga magulang ni Kuya Reynante at Ate Catherine. So maraming salamat po sa ating mga kapamilya rito sa Church So Blessed. Alam niyo po, malaking bagay po yun, no, na nakaramdam po sila ng kindness, ng pagmamahal sa atin. Ganun naman po tayo rito Okay? Kaya yung mga kumikilala po kayo o kayo mismo, no, balang araw, magsabi lang po kayo paano tayo makakapag-minister sa inyo. Kasi yun po yung natin, ang layunin natin ay maging pagpapala tayo sa isa't isa. Sabi mo nga sa katabi mo, maging pagpapala tayo sa isa't isa. Okay? Hindi lang tayo tanggap ng pagpapala, iaano rin natin siya, i-release din natin siya kung saan siya dapat i-release. Okay? Bawal! Sabi mo, bawal! Bawal ang hoarding ng blessing ni Lord. Diba? Hindi tayo nag-hoard ng blessing, hindi tayo mangangamkam, kundi tayo ay daluyan. Alam niyo, obserbahan ko yan. Yung mga nag-hoard, sila lalo yung gipit, pero yung mga bukas, hindi naman bukas palad, kundi talagang pinapadalo nila kung saan dapat padaluyin. Yun yung talagang ginagamit ng Panginoon kasi mabuting katiwala. At gusto natin yun na bawat isa sa atin maging mabuting katiwala. Okay? So, tayo ay nasa ikalawang buwan, magtatatlong buwan na after ng ating anniversary. Tama, unang buwan pa lang. Ano ba yung tema natin? Seize the harvest. Sunggaban, yung ani. At nitong mga nakaraang linggo ng November, tinignan natin paano ba natin siya tutugunan, paano ba tayo magre-respond dahil nasa harapan na natin Sabi ni Jesus, itaas mo yung mga mata, tignan mo yung iyong harapan, nandiyan na yung ani. Kaya ano gagawin natin para po sunggaban natin or seize the harvest? At napag-aralan natin ang mga pwedeng gawin. Una, last week, kindness, at bago yun, compassion in action. Laki pa natin ng kilos yung ating nadarama o sinasabi. Ang hirap po, pagka yung sinasabi natin ay taliwas sa ginagawa natin. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Ako po, very observant ako sa ganon. Kung yung sinasabi ng kausap ko ay tugma sa kanyang ginagawa o kinikilos. Lalo natin bantayan po, yung mga lumalabas sa labi pagka yung mga unguarded moments. Di ba? Sabi, ay, ganun pala yan. Okay? Kaya maganda sa atin tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. At gawin natin yung inaatas sa atin ni Jesus. Okay? Ngayon, ang laging tanong lagi sa isipan natin, paano ba tayo magsisimula? Alam ko, tanong nyo rin yan Pastor, paano po kami magsisimula? Paano ba namin sisimula ng pagpapakita ng kabutihan, pagpapadama ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos? Paano pa kami magsisimula magpakita ng compassion, gaya ni Jesus, kasi gusto namin maging kagaya kami ni Jesus. The first step po dyan, kailangan maging katulad tayo ni Jesus. Kasi kung hindi tayo katulad ni Jesus, mahihirapan po tayong gayahin yung kanyang ginagawa. At yun po yung mga mensahe natin sa church, yung mga gagawin natin discipleship, na study, to become more like Christ, para maging mas katulad tayo ni Jesus.
Nang sa ganon, magampanan natin at magawa natin yung kanyang sinasabi. Kayo po ba na itanong niyo na sa sarili niyo yan? Given na tayo ay nag-23rd anniversary na, paano ko kaya masisimulan na maging kabahagi ako? No, maging kaisa ako doon sa gagawing harvest. No, kita mo sa iyong trabaho, sa iyong mga estudyante, sa inyong classroom, yung mga magulang, sa inyong pamilya. Di ba? Isip nyo na ba yun? Na paano? Paano kaya? Diba? Paano kaya? Yun po yung pag-aaralan natin. No, yan yung sisilipin natin ngayon. At ang ating titignan na halimbawa, opo, magandang halimbawa ng mga mighty men and women of God. Pero alam ko, yung pinanggagalingan ng kanilang pagkilos at pagtugon, galing po sa pinakamabisang modelo. At yun ay si Jesus. At tignan natin, how did Jesus engage the harvest? Pinakita niya eh. Ang maganda nito, yung kanyang disciple ni-record, ganun pala dapat gawin. No? Buti na lang, may recorder siya. No? Andiyan si Mateo, andiyan si Juan, diba, na kanyang mga disciples. Kasi yung dalawang iba, si Lucas, no? Si Lucas, saka si Marcos, hindi naman niya disciple yun eh. Narinig lang nila yun na kinikwento sa kanila ng mga disciple. Pero itong dalawang ito, no, si Mateo saka si Juan, sila mismo kasama ni Jesus. So alamin natin how do we engage, no? Kasi si Jesus, kung papansinin niyo, basahin niyo po yung gospel, Matthew, Mark, Luke, John. No, he ministered to a variety. Sabi mo, a variety. Iba-iba. No, kaya sa church, tanggap ko po yan, iba-iba tayo dito. Okay? Merong madaling mairita, meron namang chill lang, no? Meron namang kahit na natatapakan mo na yung paa, ngingiti lang, di ba? Ganon, ngingiti-ngiti. May mahiyain, may malakas ang loob, may malakas mang Alaska, malakas mang asar. Tapos ako sisisihin, kanino ba kami magmamana, ganon, ano? May masayahin, may medyo masayahin, meron namang ewan ko, parang yun, nagpapalakas sa kanya pag siya'y malungkutin, may ganun din. Iba-iba, pero maganda nito, dahil iba-iba yan, nagkakatugmayan dahil kay Jesus. Si Jesus po yung nagsisynchronize, ayan yung pagmamahal ni Jesus. Kung makikita nyo, si Jesus, si ministered, hindi lang iba't iba, variety, kundi iba't iba pang antas ng kabuhayan. Diba? Pinakamayaman hanggang sa pinaka-iniiwasan ng lipunan. Ngayon ganito, paano pa gagawin yun? Yun ang maganda natin tignan. Sige, manalangin tayo. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you, Jesus, for entrusting to us the great harvest. Thank you for making us be involved. Lord, na hindi lang po ito para sa mga pili ng mga tao, kundi ito para sa lahat ng mga tumanggap sa inyo at nanampalataya. And we thank you, Holy Spirit, for the wisdom, and we ask for more wisdom. Teach us how to go for the harvest. Turuan niyo po kami paano po sila tanggapin, paano po sila pakitunguhan, higit sa lahat, paano po sila ilapit sa aming Panginoong Jesus para magkaroon ng isang napakagandang relasyon at para magkaroon ng buhay ng ganap at kasiyasiya. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Dinig niyo pa yung hangin, parang signal number 5, ano? Sinakanood ng bagyo, grabe pala yung bagyo, no? Patuloy pala natin ipanalangin yung mga kapatid natin na nasa lanta. No, nakita ko po yung nangyari sa Aurora, sa Baler, para po siyang Siargao, tumupi lahat ng mga puno ng niyog. Tapos, ewan ko kung ano yung may nagbabalita, biglang hinangin yung lalaki. Kasi nakaload ng reel na yun. Ang tanong kasi kaya napunta yung lalaking yun. Kasi nagsasalita, gumanon siya, nawala na lang siya sa camera. Ganun kalakas yung hangin. So yun, i-engage natin yun. So ganito po, kung kayo po ay you want to extend assistance, hindi naman po kailangan CSP lang. Na, di ba alam ko may mga, di pa ako nakapasyal na mall, alam ko baka may mga drive sila doon. If you have something to spare, be a blessing. No? Not necessarily church surplus po. Basta po, kung kayo ay hinapos ng Panginoon, mag-donate ng damit, mga gamit, yun po. That's one way of engaging. Okay? Hindi man tayo, maramdaman po nila na may nagmamahalat sa akin.
Anyway, ang sisilipin po natin ngayon ay John chapter 4. Pamilyar tayo rito. Ito yung passage na narrative about the woman at the well, yung Samaritanong babae, no, sa balon. Yan. Sisilipin natin, siya yung pinakamagandang isa sa pinakamagandang, I will not say pinakamaganda, kundi isa sa pinakamagandang halimbawa, paano po umabot sa isang tao na una, ilag sa'yo, pangalawa, iba ang tingin sa'yo, di ba? Pangatlo, lubog talaga sa kasalanan. Gandang siya. At simulan natin, John chapter 4, verse 1 to 6 lang, pero dadaanan natin yung iba't ibang talata. Okay? John chapter 4 verse 1 to 6. Dito tayo magte-take off. Sabi rito, the Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. Diba, mga intrigero. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now, he had gone through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. So, yan, konting background lang po. So, lumalago na yung ministry ni Jesus. May ministry din yung kanyang pinsan. Ang kukulit ng mga Pharisees, ba't ganon? Parang yung ibang tagasunod nung pinsan niya napupunta sa kanya. Sabi ng mga theologian po, may intriga si Jesus. At yun yung dahilan kaya umalis siya. Umalis siya para sa, sige, pinsan, sa'yo na dito, pupunta na ako sa iba kasi iba naman dapat ang inaabot din. So yun, they were trying to incite competition. Tingnan nyo, si Jesus na yung umiwas, di ba? Siya na yung umiwas dito. At ang ginawa niya po, nagpunta siya sa isang lugar, dumaan siya. Ang tawag po dito ng mga theologian, divine appointment. Sabi mo, divine appointment. Naniniwala ako dahil nandito kayo, you had at one point in your life a divine appointment from the Lord. Ako po, nagkaroon ako ng divine appointment. That was the time na, dalawa. Yun yung time na may nag-aya sa akin sa Bible study. Naglakas loob. Kahit alam niya, active ako sa parokya. Bro, gusto mo umatin ng Bible study? 1 hour lang naman. After ng office hours, alas 12 yun, hanggang launa. Sabi ko, sige. Siya lang yung naglakas loob, At nasa Evergreen ngayon, office mate ko. Pangalawang divine appointment ko, yung nagpa-deliverance ako. That was Black Saturday of 2003. Doon po ako nahuli na ni Lord. Yung una, kinatagpo niya ako, doon sa April 2003, kinatagpo niya po ako at hinuli niya na ako. Okay? So kaya kayo naririto, meron din kayong divine appointment. Sa mga young adults, na dating youth, na dating kids, may divine appointment din kayo kay Lord. Nung wala kayong choice na magsisimba yung magulang, doon tayo. Pwedeng medyo divine appointment yan. Pero I believe, at one point in your life, kaya naririto pa rin kayo, you had a divine appointment with the Lord na hinaplos niya kayo. O diyan ka manatili sa church na yan. O kaya, mag-active ka dyan sa church na yan. Maglingkod ka dyan. Umayos ka na. O yun. Umayos ka na. Divine appointment po yun kay Lord. So dito, si Jesus, dumaan siya sa lugar na sa kanila, very indifferent yung mga tao. Background lang yung Samaria. Iniiwasan nila yan kasi galit yung mga tao sa mga Hudyo. Bakit? Kasi yung mga Hudyo galit din sa kanila. Sila kasi sinisiksi, kaya tayo nasakop, kaya tayo naparusahan. Kasi isang hari, si King Omri, nagtayo po siya ng temple. Ibang worship sila doon sa bundok ng Gerizim. At doon nagkaroon sila ng idolatrous worship. So yun, so maraming nangyari, sinisisi sila. Pangalawa, hindi sila purong Hudyo. So, ang utos ni Moses, huwag kayong intermarriage. So sila, half Jew, saka half Gentile. Okay, 50-50. Hating sila, hindi sila purong Hudyo. Kaya iniiwasan sila, tingin sa kanila po impure. Impure. Kaya ganon.
Pero tignan nyo, yung mga disciples si Jesus, Lord, dadaan tayo rin, babatuhin nga kayo eh. Hindi, dadaan ako doon. Dumaan si Jesus doon kasi he had an appointment with the woman. Ganun kabuti ang Diyos. He will stop, he will go out of his way to reach out even for one person. No? Kahit napalayo yung kanilang lakad, pumunta siya doon para po dito sa babaeng ito. Para sa babaeng ito. Kaya ang tanong dito paano nga ba tayo hahayo? How do we go and engage the harvest? Tingnan natin yung ginawa ni Jesus. No, kasi dito, Jesus met an immoral woman living in sin kasi nagko-cohabit siya eh. At alam niyo yun, hindi lang isa, kundi nakailan na siya na partner. Diba? So, she was living in sin. Pero tignan niyo, ang buti ni Lord, Jesus led this woman to a saving faith. Alam niya kasi na ano yung paglalagyan nito pag hindi ito nagbago, pag hindi ito tumanggap sa kanya. Okay? So, at yung ginawa ni Jesus, tingnan nyo, isang tao, pero yung impact ng kabutihan ni Jesus sa kanya, dahil inabot siya, dahil sinadya siya, sabi mo sinadya, diba may intention pinuntahan talaga no? At nag-take na rin si Jesus na mga bato, makarinig ng hindi maganda. Actually, may narinig na siya hindi maganda sa babae, di ba? Na ikaw, Hudyo, humingi ka sa akin ng tubig. Di ba? May halong pag-iinsulto po yun. No? So, he took the risk, being intentional na abutin. Tayo po, how do we engage the harvest? Kayo po ba? Ilang taon na po tayo dito? So, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron po sa atin, since time immemorial, si SB Taytay na. Kumusta na po? How do we engage the harvest? Diba? Chances are, medyo hindi na natin inaabot ang ibang tao kasi apektado yung relasyon natin kay Jesus. Kaya sunod na tanong ko sa atin dito, kumusta na po yung karanasan natin sa relasyon natin kay Jesus? Baka, naging masyadong normal na, masyado na tayong familiar kay Jesus, masyado na tayong familiar sa pagbabasa ng Bible, kaya ginagawa na lang natin siyang routine. Na by the way, starting tomorrow po, I'll be posting po 21 days reading in Advent in preparation po for Christmas. So, meron akong ano ba ngayon? 25 ngayon, ano? Pwede rin 31 days, kaya lang pag 31 hanggang December 26. Siguro, yun na lang po. 21 days na lang po of readings about Advent. Preparation po. So, doon mababasa natin mula sa prophecies kay Jesus and so on. Okay? Pero ganito, ang pwedeng mangyari doon, maging routine na lang siya. Sabi ni Pastor, magbasa. Di ba? Preparation pala yun, bago ano. Pero, kung routine po yan, mahirapan po tayo magkaroon ng encounter kay Jesus. Pero, napakabuti ni Lord. Kasi, kahit po routine, kahit na po automatic na lang, kailangan magbasa ako, kailangan magdasal ako. Si Lord, hindi siya napapagod umabot. Hindi siya napapagod po na maging intentional sa pakikipagtagpo sa atin. Kaya, sabi mo sa katabi mo, push lang lagi. Napanalangin ko po sa bawat isa sa atin, magkaroon po tayo ng karanasan na hindi natin malilimutan sa ating relasyon kay Jesus. Yan po ba yung karanasan ng himala, karanasan ng provisyon, karanasan ng pag-iingat, no? Ditong last week, binibiro ko si Ate Len. Na kasi, ba't nga ba, ano ba ginawa ko nun? At tumingin yata ako ng barong nun or naglalakad ng papel yata. Basta may pinunta, yung tricycle ko, may isang sasakyan na nag-counterflow, ang bilis. Ganun pabalik, ang bilis talaga. Sa bilis kaya, alam ko, madadali kami pumikit. Sabi nga kaya din, muntik mo nang ma-avail yung insurance ko Noon napapikit na nga lang ako at Lord, bahala na po kayo sa kanila sa church. Di ba? Ganon. Muntik nang ganon. Sa madaling naiiwas po, yung mga ganon ba? Na meron tayong mga encounter na kung magiging aware lang tayo at i-appreciate natin, Lord, salamat po, iningatan niyo ako. Okay? Tapos yung kahapon, Lord, salamat po, ang ganda po nung naging kasal. Lord, salamat po doon sa mga mabubuting kalooban na nakiksa, may nagsayaw pa.
Diba, may sumayaw pa. Tapos after nun, ang saya pa, may mga pictorial pa dito. No? May pictorial pa. Tapos, hindi pa, parang ano pa eh, bitin pa eh, bitin pa sa pagod. No? Naglakwatsa pa eh. Oo, hindi kami isinama eh. No? Ganun eh, no? Nevertheless, yung mga ganun po na, yung the joy of fellowship, no, the blessing of each other's company, yung ano po, the blessing of one another's generosity. Ano po yung karanasan po yun ng relasyon kay Jesus? Ang impression po sa akin, kung mamarapatin niyo po, no, kasi 50 years na po kami sa Taytay, ilan lang po dito mabibilang ko sa isang daliri lang ano. Mabibilang ko po sa kamay ko po, yung mga intentional na nag-i-invite, nagdadala po ng mga tao sa inyo, or umaabot, ministering to people. Sabi ko, Lord, kaya ganon? For one, malamang napagod. Napagod. Pagod na sa trabaho. Pangalawa, siguro lang maraming ganap talaga. Pero alam niyo po yung ano, yung while praying and preparing this message, one impression that came to me was that, Lord, baka ano po, wala na po silang nararanasan sa relasyon sa inyo. Baka tulad ng isang mag-asawa na dati sobrang malambing sa isa't isa yon nung magsikiro pa, baka naging sobrang familiar na sila sa isa't isa. Ganun na rin po yung relasyon namin sa inyo. I'll be frank with everyone. Ako po dumarating din sa punto na ganun din, chine-check lang ni Lord yung attention ko. Oy, bakit ka nagbabasa? Bakit ka ba nagpe-pray? Dahil pastor ka. Paano kung hindi ka pastor? Lagi pong tanong sa akin yun. Kung hindi ka ba pastor, yung ginagawa mo, gagawin mo pa din. Yung ginagawa mo, pagbabasa, pag-aaral ng salita ko. Kung hindi ka ba pastor, ganyan ka pa din ba kaayos? Kasi syempre, kailangan maayos po ako. No? Kasi, mahirap na may imbitahan kayo dito. Ay, pastor niyo yan, sinungitan ako eh. Pastor niyo yan, muntik na akong kagatin eh. Di ba? Ganon. Kaya kailangan bantayan ko po yung how I represent Jesus. Pero ang tanong doon, ginagawa mo ba yan dahil kailangan o ginagawa mo yan kasi yan yung dapat at yan yung matuloy na gawin? Kaya tayo po, kumusta na yung karanasan niyo sa relasyon niyo kay Jesus? Chances are, kaya hindi tayo nag-uumapaw, baka kulang. No, kaya panalangin ko po sa atin, itong mga darating na mga araw, dahil tayo ay 23 years old na, bigyan po tayo ng Panginoon ng bago at sariwang karanasan na siyang magtutulak sa atin na umabot sa ibang tao, na magtutulak sa atin na para ibida si Jesus. No, kaya tignan po natin itong babae sa balon. How Jesus engaged with her, kahit siya ay taga-ibang lahi. Hindi nila kalahit na puro. So, apat na mga bagay po. Sabi mo, apat. Tignan natin dito yung apat na magandang gawin on how to engage people for Jesus. Sino rito ready na lakasan ng loob to engage people for Jesus? Taas ang kamay. 1, 2, 3. Sige po, closing prayer tayo. Maiwan po yung nagtaas ang kamay. Sa inyo ko na lang po ikikwento. Sino po ulit? Walang pilitan. Ganito po, kung sino man po yung may gusto, kayo po nawa, hapusin ng Panginoon, pero ito po yung magandang gawin. Ay, dumami na. Sige, sa dabang na po tayo, medyo marami na eh. Mainit po pagka na eh. Pero ito po, itong ikikwento ko sa inyo, itong isi-share ko po sa inyo, dynamics po ito ng human relationship. Si Jesus po, He is one of the most relational na guro. Kaya He was effective maski bata, hindi takot sa kanya, Hindi kagaya kay pastor, pagdating ni pastor, iba yung mukha ni Sirin kanina. Ano lang ginawa ko sa iyo? Wala akong ginawa sa iyo. Ayan, nakatingin sa akin, tignan nyo. Nakatingin sa akin, Safe ako, malayo siya. Kasi siguro. Sa apat na bagay po na pwede nyo gawin to engage. Pwede nyo pong subukan ito sa mister. Subukan nyo sa mister, sa misis, subukan nyo sa misis. Sa anak, sa magulang. Pero ito yung maganda, how do we engage people for Jesus? How do we engage the harvest? Again, the harvest can be our family, can be our friends, classmates, can be our neighbor, can be our office mate. Okay, unang bagay po dito, we initiate. Sabi mo, initiate. Tayo yung magpasimula. Initiate contact with people.
Again, ulitin ko, si Jesus, hindi niya inantay na yung babae ang magpunta sa sinagoga. Bawal nga sila eh. So anong ginawa niya? Sinadya niya. Yun yung ibig sabihin ng initiate. Maging intentional tayo, sadyain po natin na umabot. Sadyain po natin makipag-usap. Sadyain po natin makipagkwentuhan. Okay? Kumustahin natin. No? Kumustahin natin. Alam ko, yung iba minsan hindi ko po personality ang pastor eh. Bakit introvert ako eh. Pero take it from me. If you want to involve in the harvest, you will have an acquired personality. Magkakaroon ka ng personalidad na kailangan para sa harvest. Kasi si pastor, supladito daw ako dati. Supladito daw. Di ba pagka bumabati yung mga kapatid ko, hindi ka na masungit ngayon. Hindi pala, medyo masungit ka na lang ngayon. Wala pa ako nabibiktima ng kasungitan ko dito eh. Nakangiti kayo dyan. Kasi diba may mabiktima ako? Pero ganun po eh. Kasi kailangan natin mag-adjust para sa harvest. Tignan niyo yung mga disciple, di ba? Yung mga yan, mga astig yan, mga mangingisda, may tax collector. Pero nag-acquire sila ng bagong personality because of the mission Jesus gave them. At yung kanilang personalidad, kailangan po yun to initiate contact with people. Diba? Yung duwag na duwag, lumakas ang loob. Yung masyadong mainitin ng ulo, naging mapagpasensya. Diba? Sabi nung ayaw makinig sa kanila, Lord, pagpipray na ba namin na ulanin ng apoy yun? O diba? High blood. Pineapple juice dapat yun, Diba yung magkapatid na Sons of Thunder, si James and John. Lord, papanalangin namin na apoyan na yung mga yun. Pulit, babatuhin pa kayo. Ang sabi ni Lord, mag-pineapple juice kayo. Biro lang, hindi nyo alam kung anong spirito meron kayo. Sabi niya gano'n. Initiate contact. Diba? Paano ginawa ni Jesus? Tignan natin to tignan nyo. Naupo siya sa balon kasi napapagod din pala siya. Napapagod din siya. Hindi ba kayo natutuwa na kung ano yung naranasan ni Jesus at napagtagumpayan niya? Di ba napapagod siya, nagugutom siya, nauuhaw siya. Nauuhaw siya eh. Napapahiya siya. Sino rito napahiya na? Si Jesus, hiniya po. At paulit-ulit siyang hinihiya. Sino rito na-reject na? Nang may born again ka, tayo mag-alala si Jesus na, nireject, diba? Dumadaan pa sila, nakapako siya sa krus eh. Diba, nagsabi, niligtas niya yung iba, ba't di niya iligtas yung sarili niya? Diba, ganon? Hindi ko nasasabihin, sino rito, natanggalan ng salawan sa labas, kasi si Jesus, sinubaran siya nung pinako siya sa krus. Sa madaling salita, ano man po yung naranasan natin na masakit, hindi maganda, naranasan po niya kaya nakaka-identify siya. So dito, balik tayo rito. Nung iigib na, yung Samaritana, sabi ang oras daw nito mga alas 6 na eh, ng gabi. Sabi ko gabi? Then sabi araw pa yata doon. Sabi rito, Jesus said to her, will you give me a drink? Again, Samaritano, hindi sila nakikipag-interact. Pangalawa, hindi nakikipag-usap ang lalaking Hudyo sa babae. Pag walang kasama yung babae, pag may kasama yung babae, yung lalaki kakausapin. So kinausap niya, dalawa lang sila, hindi niya asawa. Diba? So siya lang mag-isa kasi his disciples gone to buy food. Sabi niya, would you give me a drink? Painom naman. Ano sinabi ng Samaritan? The Samaritan woman said to her, you are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Dito pa lang po may rejection eh. Diba? Paano hihingi ka sa akin, ayaw nyo nga sa amin. Dito pa lang may rejection eh. So anong ginawa ni Jesus? Okay, sige. Gumano na lang ba siya? Hindi, di ba? He engaged the Samaritan woman. Nag-initiate siya. So nag-initiate siya ng conversation, and then nung medyo, anong tawag dito? Medyo binara siya, hindi siya huminto. Tayo po pag nababara, ito ginagawa natin, hindi hinto na. Okay? Pag-pray na, gagawin agad natin yung sa Bible, papagpagan na natin ng sandalyas. Bahala kayo dyan. Huwag ganon. Sabi sa katabi mo, huwag ganon.
Na huwag ganon. Diba? Kaya po ako, no, I never take it against yung hindi naman lagi nagsisibalinggo-linggo yan eh. Okay lang, ando doon pa siya sa ganung maturity ng buhay eh. Ang si Puting Didi, okay lang, nandun pa rin yan eh. Darating yung time, kakatagpuin niya ni Lord meaningfully, and such time, babaguhin niya Lord ang puso niya. Ang mahalaga dyan, we initiate contact. At huwag tayong mapapagod to initiate contact. Sabi mo, huwag mapapagod. Ganito po so may mga kasama tayo minsan na, ano ba, nawala na. Ano pa rin po, no? Kontakin pa rin sila, kumustahin. Diba? Kumustahin. Hindi po porket hindi na dumadalo, pinuputol na po natin yung relasyon natin sa kanila. Diba? Isang matyaga po, no? Matyaga na magkumusta, mag-PM si Ate Len. Kumusta niya yun? Minsan ako, ganun. Tapos malalaman ko, may sakit pala, may ganito pala. So, initiate contact. Ano? Anong ginawa ni Jesus dito? Sinabi ng babae dito, paano ka hihi sa akin? Ayaw nyo nga kami kahalupilo. Ganito po ginawa ni, isang matututunan natin kay Jesus, kami initiated contact with people. Meet people where they are in their life. Kung nasaan sila, sa kalagayan ng buhay nila, doon natin sila katagpuan. Hindi yung gusto lang natin yung maayos na agad. Hindi. Ang church po, hindi po ito museum ng mga perfectong mga display. Sabi nung atin nila na nag-tour sila sa Europe, nakapunta kayo sa Louvre. Yung sa museum, ando doon yung Mona Lisa. Ay, oo, ganda eh. Ang liit lang pala niya. Ganun daw. Ang liit lang niya, talagang perfect, tapos naka-engage siya, tapos may distansya daw. Ang church po, hindi ganon. Hindi po tayo dito lugar ng mga perfectong tao. Kaya nga nakakalungkot minsan pag kami ano pa rin mo ugali. Work in progress pa rin po tayong lahat. Kasama na po si Pastor Tol. Na work in progress pa rin po tayo. May isa po, iba malakas mang-asar, iba naman madaling mainis. Na mga work in progress po tayo. Anong punto nito? Katagpuin po sila where they are in their life. Kaya hindi po tayo magtataboy na nakita natin, hindi pa na sila kasal, dumadalo dito. Tapos bibigyan natin ng ultimatum. Dapat po in 1 year, kasal na kayo kung hindi. Ano ba ganun? Kung hindi, hindi ganun. May timing sila kay Lord. Ano? Yung kahapon po, kung mamarapati nila Kuya Rene at Ate Carmen, timing nila yon. No? By the way, happy silver anniversary po pala. Eksakto po 25 years na pala natin ng Panginoon. At tingnan niya kung paano kumilos ang Lord. Hindi po namin sinabi na silver yung dekorasyon. Nagulat na lang sila, silver yung dinikorate nila Jeff, yung head waiter. Na eksakto pala silver wedding anniversary. Ganun kumilos si Lord. Ganun kumilos si Lord. Ang punto po nito, tatagpuin po natin yung tao kung nasaan siya sa kalagayan niya ng buhay niya. Ano? Pero, wag natin siyang iwan sa ganun. Yun. Diba? Tignan po niyo, si Jesus, kinakatagpo niya yung mga tao kung nasaan sila sa kalagayan nila sa buhay. Isang sample po dito, si Pedro. Ano yung kalagayan ni Pedro dito? Wala silang huli. Pagod sila. Alam na niya yung tungkol sa Messiah. Kasi tagasunod si Andrew yung kapatid niya ni John the Baptizer. Pero hindi pa rin siya sumunod. Pero nung nakakita siya ng himala, di ba, maraming isda, halos lumubog, tapos tirik na yung araw. Sabi rito, Simon Peter saw this, yung maraming isda, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Tinatagpo siya ni Jesus, he was still a sinful man. At tayo po, alam ko po, nung kinatagpo tayo ni Lord, nakaramihan sa atin po, meron tayong mga bagay na binitawan, mga bagay na ikinonfess, na mga bagay na nagpa-deliverance tayo, at hanggang ngayon meron pa rin inaalis si Lord ng mga bagay. Again, sabi ko nga sana po hindi na tayo mga excess baggages, mga hand carry na lang po. At yung mga hand carry na yan, dapat binibitaw-bitawan na rin yan. Di ba? So yun, kinatagpo niya si Pedro in his unbelief. No? Tapos sabi dito, James, John, and the sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will catch men." Or sabi nga, fishers of men.
No? Fishers of men. Yan yun. Yan na yung ano sa kanya, yan yung pagkatagpo sa kanya ni Jesus. Hindi ka naman nanatiling mangingisda lamang, mangingisda ka na na tao. So ano siya dati, mangingisda, matigas ng kalooban, ngayon, fisher of men. Pero tignan nyo, di ba? Tinanggi pa rin niya si Jesus. Di ba? Tinanggi niya si Jesus, may unbelief siya, sinaga pa rin siya. Yun ang ano niya, kalagayan niya, yun ang proseso niya. O, isa pa, Luke chapter 8. Sino na, ano ito yung sinabihan ni Jesus yung mga disciples naman, sabi niya rito. After this, Jesus traveled about one town in the village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him. Tignan niyo sino yung kasama niya bukod sa 12? May mga kababaihan. Mabuhay ang kababaihan, palakpakan po natin. Tignan niyo, alam niyo ba nag-finance ng ministry ni Jesus mga kababaihan? Na mga kababaihan, sila Joanna, yan, sila Mary, yan. Tapos tingnan nyo, and some women who had been cured of evil spirits and diseases. At isa po doon si Mary, called Magdalene. Tingnan nyo kung ilan yung 7 lang naman yung napalaya sa kanya. From whom 7 demons had come out. Tingnan nyo po yung mga kasama ni Jesus. Kinatagpo niya sila demonized, tinatagpo niya sila, ganito yung kalagayan nila. Kaya tayo, we initiate contact. Katagpuin po natin yung tao kung nasaan sila ng punto ng buhay nila. Okay? Kung may ginagawa silang karimari-mari, wag po agad tayong mandiri. Manalangin po tayo ng lakas ng loob at wisdom paano natin i-control, paano natin sila dadalhin sa Panginoon. At para magawa po yan, we need to value people for who they are in God's eyes. Kung di po natin sila titignan kung gaano sila kahalaga sa mata ng Diyos, mahihirapan po tayo na makipag-initiate ng contact sa kanila. Okay? Again, emphasize ko lang po ito Dahil pa rin, sanay ako nandito emphasize ko lang po yan We will go for the harvest, hindi po para magpadami. Yan, nililinaw ko po yan. Kasi, given na po yun Pero sana po, pag mag-share tayo ng gospel, halimbawa ako, magpapatanggap ako, kayo po, may ipagpipray kayo, hindi po para ang tingin natin sa kanila ay parang networking. Ikaw dapat balanse meron ka sa kaliwa, meron ka rin sa kanan tapos tuturuan niyo, ito rin dapat hindi po tayo networking nililinaw ko yun. Hindi tayo MLM, bubulit na si Pastor. Tayo networking, hindi tayo recruitment company, tayo po ay church. Sabi mga church, tayo po ay mga testigo, witnesses for Jesus. And we witness not for the numbers lang. Diba? Tayo po ay nandoon kasi mahalaga ang tao kay Lord. Sana yun po yung ating primary motivation in reaching out for people. Pag naimbitahan po, pag naimbitahan po ako magsalita, hindi ko dami mapopost sa FB Hindi. Kailangan nila yung mensahe. Pagkaya po nito sa Wednesday, I ask for your prayers. Now we will be in UP, CRL, Church of the Risen Lord, speaking to students from a dorm, mga 100 plus yun. Tuturo namin doon po, ano po gusto nyo mag-share. Basta yun po mental health, pero maganda po sana makita nila ano yung connect ng Diyos sa mental health. Tama. Sabi ni Jesus yan, come to me all you who are burdened, and I will give you rest. Hindi ko tinignan yun, daming audience Hindi, ang tinignan ko po, kailangan nila matuto, lumapit sa tamang lalapitan pag sila'y nabibigatan. Bakit? Kasi may pagbabagong dala ang Panginoon. So value people for who they are in God's eyes. Pag ganito pa ang mentality natin, sanayin po natin, hindi po tayo magbabansag o magle-label ng tao. Okay? Yan, sumisipot lang yan pag may, may kainan Ayun, gagano lang yan pag may outing Then, when we value people, we will not dishonor them. No? Sa akin po, I have all respect for every one of you. Bakit? Kasi bawat isa sa inyo po, bayad ng dugo ni Jesus. No? Sana po ito, ang prayer at pakiusap po sa bawat isa. Kung ano po yung respeto ninyo sa amin ni Ate Len, sana ganun din po respeto nyo sa bawat isa. Maging sa mga hindi pa po nating kapamilya. Bakit? Kasi bayad po tayo pare-parehong
amount ng dugo ni Jesus ang binayad sa atin. Hindi po, si pastor, respeto natin ng matindi. Bakit? Ano yan, isang galong dugo ni Jesus ang binayad yan. Ito, isang baso lang. Medyo respeto natin to. Bakit? 1 litro to eh. Hindi ganon. Pare-pareho po tayong bayad ng dugo ni Jesus. Yun po yung halaga natin. And that is what I always remind myself whenever I deal with people who are difficult. Sige na nga, bayad din po ng dugo ni Jesus. Nakapakalawa, wahngis ng Diyos yan eh. Dapat respeto ko yung kanyang creation. Ganun na lang po, para kumalma po si pastor. So, kaya medyo masakit na po yung bagang ko minsan. Ganun na lang ako eh. Para paalala. So, value people for who they are. Tingnan niyo si Jesus how he valued people. On Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogue. Bawal magtrabaho pag Sabbath sa mga Hudyo. Miski ministry, bawal. Ministry, mag-pray, magpalayo sa demonyo, bawal. O, dito may nakita si Jesus na babae. Now, who had been crippled by a spirit for 18 years. Imagine, 18 years, nagdipon na. Nagdipon na po yung kanyang kapansanan. Nakahaganon siya, hindi siya makatayo yung diretsyo. Anong ginawa ni Jesus? When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Hindi na siya nag-isip, Sabat ba? Pag-usapan ba? Hindi. Sige. Babae, magaling ka na sa iyong karamdaman. Then he put his hands on her and immediately she straightened up and praised the Lord. Praise the Lord. So, malaking po yun, malaking skandalo yun. Bakit? Kasi nasa synagogue siya eh. Ando doon po yung mga Pharisees eh, nakita na, hindi siya sumusunod sa batas. So, inano siya, sa madaling salita po, nakuyog siya. Nakuyog siya. Pero anong ginawa niya? Sabi dito ni Jesus, the Lord answered him, "You hypocrites, doesn't each of you on the Sabbath untie his ox or donkey from the stall and lead it to give it water?" So pag nauuaw yung alaga nyo, anong ginagawa nyo? Pinababayaan nyo mamatay sa uaw? Hindi, di ba? Pero ito yung maganda sinabi niya. Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free from the Sabbath day? From what? Bound her. Tignan nyo, ang tingin niya dito sa babae, hindi po siya demonize. Dapat iwasan, dapat ikondena. Ang tingin niya sa babae na to, anak din nito ni Abraham. Lahi ni Abraham. And mga kapatid, yun din po sana, we look and see each other as valuable in God's eyes. Pag nakita po natin sa school, mga kaklase mo, kukulit, pasaway, sana makita natin sila with eyes of God, the eyes of God. Kailangan din nila ang Diyos. Tayo po, nakukonsumin na tayo sa kamag-anak natin, sana po huwag natin sukuan. Nakikita natin yung halaga nila, anak din yan ng Diyos. And they deserve eternity with God. Okay? So yun, tignan natin. And also to initiate contact, ito po sikreto lang, be genuinely interested with people and their welfare. Ano po ito? Ito po yun, yung tarpaulin, walk in God's love and share that love. We cannot share love if we are not interested with people, genuinely. Bakit ko nilagay genuinely? Kasi nga, kung ang interest ng natin, kaya natin sila inaabot, ay para mapasure ka na ba, para po mapilas, at pastor, ang dami na po, ganyan na po kakapalo. Maganda po yun. Pero may mas maganda pa. Okay, di ko sinasabing pangit ha. Maganda yon, mabuti yon. Kasi napatanggap natin. Pero mas maganda, di ba, na kaya natin ginawa yun kasi concern tayo sa Kanya, concern tayo na meron siyang na may miss out kay Lord. Sa mga hirap pong makipagkwentuhan sa ibang tao, bibigay po ako sa inyo isang sikreto, how to initiate conversation. Maging interesado lamang po tayo sa sinasabi nila. Sabi, po nila, alam niyo pag nag-ano po kami, may biyahe po ang mga pastor, ako po yung inuupo nila sa tabi ng driver. Kasi di mag-drive na pastor. Nahihiya ako nung una bago ba. Pero nung bandang huli, nalaman ko lang kung bakit ako inuupo sa tabi ng driver. Alam niyo kung bakit? Pag mala umalis, hanggang makarating sa destinasyon, kwento ro kami ng kwento ng driver. So ano po si pastor? Kape. Anong kape? Panggising. Na panggising. Pero ang akin po kasi, I'm just interested with people. Gusto ko malaman ang kwento nila.
Hindi pa po ako nag-aaral ng counseling. Interesado na po ako, anong kwento mo? Anong kwento mo? Kasi alam niyo po, isang desire po ng tao, mapakinggan. Di ba? O yung sabing ayaw, gustong-gusto niya lang napapakinggan yung kwento niyo. Di ba? Na-appreciate yung kwento. Kaya gano'n mga kapatid, be genuinely interested with people at yung kanilang kapakanan. Hindi dahil meron silang, to tighter to, ito lang lalapitan. Alam niyo, may kilala akong ganung pastor eh. Ang inaabot lang niya yung mga malalaking mag-tights o yung mga potential na malaking mag-tights. Gusto ko ang ganun din eh. Kaya lang, apagati, ito ni Lord, kamang gagawa to. Hindi naman abutin na lang, na taga-church natin. Pero nalulungkot po ako ng ganun. No? Kaya yan, tighter yan, kaya hindi. Look after their welfare. Be interested po. Kung interesado po tayo sa tao, aabutin po natin yung para kay Lord. Pakinggan natin ang kwento. Kumustahin lang sila. Dito, interesado si Jesus. Bakit? Alam niya, may nakikiapid yung babae. Diba? Alam niya, living in sin. Kaya interesado siya. At interesado siya, higit sa lahat, sa eternal na patutunguhan ng babae. Kaya ito, ibig sabihin po nito, kumonekta po tayo para maunawaan ng tao base sa kanilang kalagayan. Sabi mo, base sa kalagayan. Kaya huwag po natin i-judge, huwag po natin, ganun. No? Yun ang kalagayan nila eh. Tapos, ganito mag-isip. Alam mo si Pastor, minsan may mga naabot po ako na ibang mag-isip eh. Kakaiba eh. Ganun eh. Ganun ang mentality niya eh. Bakit? Kung huhukayin po natin, may mga napagdaanan siya kaya ganun po siya mag-isip. Di ba? Kaya galit sa lalaki, bakit na-abuse pala, o kaya pala hindi makapag-pray kay Lord, na napapalot, nabubugbog pala ng tatay, no? Ganun yan eh. Pero maganda nito, hindi natin sila kinukonsinte, pero as we initiate contact, dinadala natin sila sa Panginoon. We take them to the saving knowledge of God. Yun po yung kaibahan. Hindi natin sila iniiwan sa kalagayan nila. Unti-unti, dadalhin natin sila doon sa gusto ng Diyos na kalagayan para sa kanila. Kaya ito, tanongin natin sa ating mga sarili, paano ba natin nire-represent si Jesus pag we initiate contact with other people? Paano ba natin nire-represent? Do we represent with pride and honor? Ako, member ako ng Ako, Kristiyano yata ako ganun ba? Tapos bilang makikita, Kristiyano siya, pero ayoko na maging Kristiyano. Pero pala yung Kristiyano eh. How are we representing people? Not to people, Jesus. How do we represent God to people? Yan. Pero kailangan po we initiate contact. Bantayan po natin how we initiate contact. How we represent. Yan. Pangalawa, so hindi huminto si Jesus. Interesado siya sa babae sa balon. Pangalawa po, he stirred up interest. So tayo po, pag mayroon tayong inabot, anuhin po natin yung kanilang desire na mas makilala pa ang Diyos. Uy, gusto ko mag-Bible study. O di ba ganun minsan, may kausap ka, may pinag-pray ka, biglang magre-record, gusto ko yan, gusto ko pang matutunan yung sinasabi mo. Ano sasagutin natin? Sige, sandali lang, text ko si Pastor si ate. Hindi po. Tayo niya po yung magturo, kaya nga po, nagpa-PowerPoint ako para meron ko yung i-notes take para po pag may pagkakataon na makapag-share, pwede nyo i-share. Ano po yan? Public domain. Pwede nyo po ituro. Kaya lang, kung ituturo nyo po sana, ituro nyo siya ng ganun din. Okay? Baka mamaya baguhin na, hindi naman babaguhin na iba na yung mensahe. Ganun pa rin, preserve the message. Baguhin nyo lang po yung pamamaraan. Pero punto nito, i-stick up natin yung interest. Bakit po si Pastor sumama sa Church So Blessed noon, JLH pa? Kasi na-stir up yung interest niya, gusto ko yan gusto ko yan Gusto ko yan, hinihimay yung salita ng Diyos. Gusto ko yung sinabi mo na pagpapadeliverance para makita ko yung mensahe. Kasi baka natatakpan yung mata ko. Kasi alam niya naman si Pastor, di ba? Nag-training si Pastor sa albularyo noon. Alam niyo ba yun? May tumira sa bahay namin ng albularyo at tinrain ako. Okay, kaya pagka meron po kayong kilala, ilapit na kay Pastor, tatawasin natin. Ibang tawas na, yung pulbos. Kala niya, high-tech yung tinuro naman sa akin
ano yung tinuro ko sa akin nun? Papel. Di ba ngayon tawas yung kandila? Sa akin yung papel. Di ba? Pag ginanon mo sa tubig, pag ginanon mo, lalabas yung mukha. Magugulat ka talaga. Humuhubog ng mukha, tapos sasabihin nung lumapit sa'yo, ay, oo, siya nga. Siya nga. Ano mo? Sample. Next year, talaga gusto niyo ako mag-sermon next week, ha? Sample. Ayan, may magsisermon na sa atin next week, ha? So ganito po, ba't pa napunta ron? Kaya yun eh. Nakita ko mas maganda yung kalagayan ko pagka sumunod ako dito kay Jesus. Yun lang yun. Nakita ko mas okay. Nakita ko mas kapakipakinabang, hindi lang kapakipakinabang, mas kailangan. At yun yung nararapat. Yun po yung kailangan po, maano natin yung interest ng inaabot natin. Kaya lang, paano magkakaroon ng interest? So nga, ini-stir up natin sa kanya ay pangumundi na, ang ini-stir up natin sa kanya, panlalait, ang ini-stir up natin sa kanila po ay pagkatisod. Hindi po sila may stir up kay Lord. Hindi po sila may stir up kay Lord. Baka nga lumayo pa eh. No? Baka lumayo eh. Tignan nyo dito. Ayan, sino na nakanood niyan? Yay! Alam nyo ba malapit, hindi ko alam ngayong araw na ito pero kagabi, 960 million pesos nang kinita. Mag-iisang bilyon. Halatang tayo nakapanood sa likod, oh. Magwa 1 billion na 1,000 theaters worldwide. 1,000 sinihan ang nagpapalabas sa kanya. Pero ito yung matinding tanong sa isip ko. Bakit kaya maraming nanood nito? Diba? Bakit? Kasi po, pastor, ang pogi ni Aldo yan. Ay, hindi eh. Mas pogi nga yung ibang diba? Kasi po, pastor, maganda si Catherine. Kasi po, pastor, maganda yung story. Hindi, ganito po, simple lang ang sagot ko dyan. Kasi may nakanood, may nagandahan, may nagkwento. Tama? Ayan, kaya ni Ate Glenda, nagsasabi ko, panurin mo, diba? Ayan na yun, mamaya, bibilisan ko na po para makaabot kayo sa first screening dyan sa Taytay, ha? Pero di ba ganun? Kaya nga ngayon, tignan nyo, ang yayabang na po ng mga influencers kasi sila po yung nagkikwento nung nakainan nilang restaurant, sila po yung nagkikwento doon sa napuntahan nilang tindahan. Sa madaling salita, nagkwento sila at in-stir up po nila yung interes ng tao. At alam niyo naman po yung sinabi ko, iwasan po itong stuffed toy na to, yung labubu. Bakit po naging viral yan? Kasi may nag-endorse eh. In-stir up niya po yung interest eh. Ay, mukhang cool pala pag meron akong manika na mukhang tiyanak. At diba? At kilala ko, pwede pala sa kanya, hindi pwede rin sa akin. Na-stir up. Maling stirring up nga lang. Jesus stirred up the interest of the woman living in sin. Ayan, sinabi ni Jesus, if you knew the gift of God, sabi na kasi, may ka na tubig. If you knew the gift of God, who is that asked you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. O, di ba, i-stir up niya? Kung alam mo lang na may maibibigay sa iyo ang Diyos, hihingi mo yung tubig na, na buhay. Ano po yung sinabi ng babae? Hindi sabi ng babae, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Sabi niya, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, and also his son and herds? Ganon. Jesus answered, everyone, yan, nakita niya, nabuha ko yung interest niya. Nilaliman pa ni Jesus. Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Welling up to eternal life. So, ni-stir up niya po yung interest ng babae. He made contact, he engaged, and then ni-stir up niya po yung interest. Pero tignan niyo po kung paano niya ni-stir up yung interest, dahan-dahan. Kung ano yung pangangailangan ng the moment, ano yung pangangailangan tubig, nauuhaw siya, tubig, yung babae, mag-iigib. Tingnan niyo po yung pinili niyang aral, hindi po tungkol sa binhi, hindi tungkol sa ani, hindi tungkol sa trigo.
Tubig, kasi doon yung tubig eh. Na-imagine niyo po ba yan, kung kaharap niya yung mga manginista, sila Pedro, pero nag-sermon siya tungkol sa pagtatanim, hindi siya makakakonek. Okay, so he stirred up by using kung ano yung pangangailangan ng pagkakataon na yon. Sa madaling salita po, mga kapatid, point out what important truths about Jesus. Yun yun. Dito, pinoint out ni Jesus yung katotohanan. Ang meron ako pwedeng ibigay ng tubig na hindi nauubos. Point out po natin yung katotohanan. Kaya hindi po natin i-exaggerate. Paano natin ini-exaggerate? Alam mo, pag naging Christian ka na, wala ka ng problema ma-encounter. Pag ganun po, we are misrepresenting God. Kasi truth of the matter is, lalo pang dumadagdag yung problema. Bakit? Kasi manggagaling yung demonyo eh. Dati hindi inaabala, appeasement yan. Kaaway ka na namin so abalahin na niya. Paano pa? Paano pa natin misrepresent? Hindi truth about Jesus to. Uy, pag ginanong mo yan, yayaman ka. Aasenso yung iyong negosyo. Pwede, pero hindi po. Yun ang truth talaga. Diba? Ano yung truth? Si Lord ang magpo-provide ng kailangan mo. Yun, truth yun. Kasi sinabi niya yun, pinatunayan niya. Ano po yung punto nito? Ituro po natin yung katotohanan about Jesus. Huwag po tayo mag-i-input ng wala, no? Wala at hindi sinabi. Okay? And share with them who Jesus. Tingnan niyo po ginawa ni Jesus. Una yung katotohanan, and then pinakilala niya kung sino siya. Yan. Tingnan niyo to. If you knew the gift of God, who is that asked you for a drink, you would have asked Him. Pinakilala niya yung sarili niya. Pinakilala niya. Ano pa yung gagawin natin? Share with them what Jesus can bring in their life. Ano yung pwedeng dalhin? Yan. So pinakilala ni Jesus kung sino siya. Pangalawa, pinakilala niya yung sarili niya kung ano yung pwede niyang ibigay. Dito yan. He would have given you living water. Tignan niyo yung pattern Tignan niyo po yung kung paano niya dinala yung babae para magkaroon ng interes. Una, pinakilala niya sino siya, ano yung kakayahan niya. Pangalawa, ano yung pwede niyang mabigay. Diba? And, ano pa, sabi dito, everyone who drinks this water, tignan niyo, he will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. No? Eternal life. Yan, pinakilala niya. Pakilala natin si Jesus. No? Paano pa natin papakilala? Ito yung magandang pakilala natin, John 10:10. The thief comes to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Tapos ano pa? Si Jesus, alam mo ano yan? Good shepherd. Iingatan tayo niyan. Yun yung kung paano natin ipapakilala si Jesus yung katotohanan. Pakita natin sino siya. Ipaalam natin ano yung dala niya. Okay? Ano yung pwede maibigay sa atin. Okay? So, yon. Tapos, ano pa? Share with them how they can receive. So, pinakilala natin si Jesus, pinakilala natin ano yung dala ni Jesus, then ipaalam natin paano nila pwedeng tanggapin yung ibibigay ni Jesus. Again, pinakita ni Jesus siya. Nandito yan. Sabi niya, kung alam mo lang, kung sino yung kausap mo, kaya kanyang bigyan ng sino yung humihingi sa'yo ng maiinom, hihingi ka sa kanya. Sabi niya dito you would have asked Him. You would have asked Him. Ulitin ko you would have asked Him. Kapatid, stir up po natin yung interest, no, na pwede palang lumapit kay Jesus, ito yung dala niya, at pwede humingi kung ano yung dala niya. Pwede natin hingiin. Okay? Pwede natin hingiin. So, stir up po natin na yung results nila to get to know Jesus more. Diba? Uy, next week ulit ang ganda ng Bible study natin ngayon Next week ulit Wag naman na ganito. Uy, next week ulit bakit? Ang ganda ng pinag-usapan natin si Kumari ganito Bitin pa Diba? Kaya pala gusto yan, Ibang pinagkwentuhang buhay, hindi yung buhay ni Jesus Mga kapatid, yung buhay lang po ni Jesus, yung buhay po ng kanyang mga alagad, yun lamang po ang may stamp of approval na pag-usapan. Hindi po yung buhay ng iyong kapitbahay, kaklase, kaibigan, ka-churchmate.
Hindi po yun. Okay? So, yun po yung maganda eh. Get to know Jesus more. Kaya dito, ang tanong natin sa sarili natin, kung kanina, paano ko ba inaabot? Paano ko nilalabot? Ito naman, paano ko sila ini-stir up? Ano yung nangyayari sa kanila? Nagagalit ba sila lalo sa Diyos? O lalo bang nandoon yung pagnanasa na, ay, gusto ko pang mas makilala ang Diyos? No? I want to know Jesus more. I want to know more about the Lord. Next week po ulit Diba? So, pag sinishare po natin, na-stir up ba? Sana po na-stir up. Hindi po na-stir up yung galit. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo po, nag-isa natin siya. So, initiate contact and then stir up natin yung interest kay Jesus. Pangatlo, tignan yung ginawa ni Jesus. He took people palalim. Sabi mo nga, palalim. He took people to a deeper revelation and experience. Nung humingi siya ng tubig, hindi niya agad sinermonan. Alam mo, pengin tubig kasi meron akong tubig na pwedeng ibigay sa iyo na hindi ka na mauuhaw. At yun ang magbibigay sa ng buhay na wala. Hindi niya agad inunti-unti niya muna. Okay? Kaya tignan niyo po, dahan-dahan niya pinakilala ang sarili niya. Alalahanin po natin, ito po yung cycle ng bawat mananampalataya. Dati po, sila ay patay, spiritually, and then nung tinanggap nila si Jesus, sila po ay infant, and then naging child, naging young adult, hanggang sa naging parent na. Bawat makakahalubilo po natin nasa isang stage. Again, be interested and be concerned kung nasa stage po sila. No? And initiate. And take them to Jesus. And stir up interest na. Huwag kang manatiling child, huwag kang manatiling infant, huwag kang manatiling young adult lang. No, i-stir up po natin na mag-mature. Yun po yun, punto. I-stir up natin ang bawat isa na mag-mature. No. Kung nakapansin niyo po yung mga mensahe po dito, I hope yung mga mensahe po dito, ipanawagan po yan ni Pastor na galing kay Lord na mag-mature tayo. Mag-abot tayo. Okay, tingnan po niyo si Jesus kung paano niya ginawa. He answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. O diba, unti-unti na niya nire-reveal kung sino siya. Ano yung response ng babae? The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Ang tingin ng babae sa akin, ano to merong water filling station siguro to diba? Yan, pero hindi ito nung minto. Tingnan niya, sunod ng diskurso nila. Yan, sabi rito, Sir, the woman said, I can see you are a prophet. Kasi pinaliwanag ni Jesus So, kanina, Jew, kaaway. Hindi tayo nakikirelate. Ngayon, nakita niya, prophet pala to. Pero hindi huminto si Jesus siya, pinalalim niya pa. Ito na. Then, leaving the water jar, pinakilala niya sa naglitaan niya si Jesus about worship. You worship, you do what you do not know. No, we worship what we do, who we do know. Diba? And the time will come that people will worship God in spirit and in truth. Tapos ano ginawa ng babae? Then leaving her jar, he went back to the town and said to the people, Come and see a man who told me everything I have ever did. Could this be the Christ? Diba? Mula sa stranger, prophet, ngayon, Savior. Diba lumalim? Diba lumalim ang pagkilala sa Kanya? So mga kapatid, napakahalaga po, dahan-dahan po. We take them to a deeper revelation. Huwag po nating asahan na kakaunang punta pa lang, ganito na agad. Pwede ito, may mabilis naman. Pero irespeto natin yung pacing ng bawat isa. Ako po, I respect everyone's pacing here in church. Mabagal maglakad, hindi mabagal. Ayaw maglakad, sige, balang araw maglalakad ka rin sa iyong faith mo. Dati mabilis maglakad, huminto. Sige, pero sana, pahinga lang yan at hindi pagsuko. No? Kasi alam niyo po, having a faithful companion in the sacred journey, sagrado po yung journey natin ng paglago kay Lord No? Knowing Him more deeply, importante po yun. Na magkaroon ng katuwang at kasama.
At tayo po, dahil inabot natin sila, katuwang sana tayo nila sa paglakad. Hindi po tayo yung kanilang katunggali. Hindi po tayo yung kanilang katusuran. Okay? Kaya kasi atin na pinapaalalahanan ako lagi, yung edad ko mga nakakabiro, bakit? Kasi tinitake nila na totoo yung mga sinasabi mo Talaga? Napapagalitan ako minsan Diba? Napapagalitan ko. Ganda po yan, mabuti may nagpapaalala. Lapakan natin ang Panginoon, yung nagpapaalala sa atin. At ako rin, pinapaalalahanan ko rin siya. Pag nagtitilan dyan mata mo hinay-hinay ka sa sa pamimilit pinapaalala ko, nagpapaalalahanan po kami. Bakit? Napakalaga po na meron tayong kasama sa paglalakbay natin. Kaya nga on this area po, sana po kayo ay meron kayong prayer group sa church, triplets, quadruplets, I don't know. Sana po bahagi kayo ng isang prayer group. Bakit? Mahalaga yun. Meron kayong kasama sa pananalangin. At sana po mag-involve din tayo sa Bible study group. Alam ko may mga tumatakbo po rito na nagba-Bible study. Praise God. Ituloy nyo lang po yun. Kasi mas malalim ang pagkilala natin sa Diyos. Okay? Tignan po din yung Hebrews chapter 10. Kung gaano kahalaga po yung may companion tayo. Sabi dito ni Paul, nang nagsulat ng Hebrews, si Paul lang Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. And let us consider how we may spur one another. Everyone say spur. So yan yung gagawin para magising, One another towards love and good deeds. Spur one another towards love and good deeds. Bakit? Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day approaching. Dito pinapaalalahanan po, huwag natin i-give up yung pagkikita-kita. Corporate po, every Sunday, corporate worship service. Weekly Bible study, weekly prayer meeting. Weekly prayer triplets, Bakit? Kasi po, maganda yung lumalalim tayo at sama-sama tayong lumalago sa Panginoon. And be patient. Sabi mo, be patient. And understanding with the pacing. Yung pacing po sa faith po. Again, may mabagal, may matulig, may tama lang, may huminto ng konti para magpahinga. Antayin po natin lang. Be patient ka. Paano po pag huminto, Pastor? Steer up mo para maglakad ulit. Steer up mo para maglakad. Paano po pag mabagal? Steer up mo para siya ay lumakad naman ng konting mabilis. Diba? Paano pag masyadong mabilis na pag-iwanan tayo? Dapat steer up natin yung sarili natin. Dapat mabilis din ako maglakad. Diba? So ganun po yun. Be patient. Tignan nyo, 1 Timothy, sabi ni Paul. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, sabi ni Paul, of whom I am the worst. Kaya po si Pablo, ang haba po ng kanyang pangunawa kasi alam niya siya yung pinakamalubhang makasalanan nun. Hindi niya kinalimutan saan siya nanggaling, saan siya pinulot ng Diyos. Kaya sabi niya rito, but for that very reason, I was shown mercy. So kahit dapat na siyang parusahan, hindi siya pinarusahan ng Diyos. Christ Jesus sabi niya dito, that Christ Jesus might display unlimited patience as an example for those who would believe on Him and receive eternal life. Sa akin po, share ko lang, lagi ko lang po binabalik-balikan saan ako nanggaling. Lagi ko lang po binabalik-balikan yung kabutihan ng Diyos, tsinaga niya ako. Lagi ko po binabalik-balikan po na at one point in time, marami po nagpipray para sa akin. Isa po sa tinulito ko sa inyo, yung manager pala namin. Pinagpipray po ko na makakilala ako sa Diyos kasi mabagsik ako masyado. Binabalik-balikan ko po yun. Kaya pag nakakita po ako ng ganito, okay lang yan kasi ako ganun ako dati. Pero hindi ko siya iwanan ng ganun. Sana po ganun din tayo. Kaya dito po makikita natin, alalahanin po natin yung kabutihan ng Diyos. Let us remember the goodness and patience of God in our life. At ito, napakahalaga. Let God do His transformative work in changing people. Diyos po ang nagbabago sa tao, hindi tayo. Kaya minsan tinatamad na tayo, minsan nananawa na tayo. Kinukuha po natin yung hindi natin dapat na papel.
Ano po yung papel natin? Be a good testimony. Ano yung papel po natin? Release the kingdom of God. Sino yung magbabago? Diyos po ang magbabago. At dahil Diyos ang magbabago, timing ng Diyos po. Ang mahirap nito, ang Diyos, naiintindihan yung timing ng tao eh. Tayo, mas naiinip pa sa Kanya. Ang magagawa lang natin, ma-accelerate by steering up. By steering up. That being said po, tignan natin kumusta po ba yung ating pangunawa at pasensya sa mga tao na nag-struggle pa rin sumunod kay Lord. Kamusta po ba? Sinukuha na ba natin? Binalato na ba natin? Bahala kayo dyan. Bababay na lang kami sa inyo pag nasa langit na kami. Bye-bye. Nasa impyerno kayo. Ganun na ba? Wag. Sagsang kami mo, huwag ganun. Huwag ganun. Kasi ang gusto ng Diyos, walang mapahamak. Okay, palapakan natin ang Panginoon dahil last portion na. Makakanood na kayo maya-maya. Pang-apat po. So, take them deeply, no, deeper to God. Lead them to a life-changing decision. Pag lumalim na po yung pangunawa, yayakapin po nila yung natututunan nila at doon po magkakaroon ng pagbabago. Pero sino magbibigay ng pagbabago? Diyos po. Diyos po. O tignan natin si Jesus, balikan natin yung kwento. Upo siya sa balon, na may mag-iigib na may magsasalok ng babae na alam niya, nangangalod niya, dami nang nakaligid. Kinausap niya, noong una nireject siya, pero kinausap niya, maya-maya nagkakaroon na ng interes. Maya-maya, uy, medyo propeta ka yata. Uy, bigyan mo nga rin ako ng tubig na sinasabi mo. Uy, no? Ito yung ginawa niya. Sige, bibigay ko sa iyo yung tubig, pero tawagin mo muna yung asawa mo. Sabi niya, go call your husband and come back. Ano naman niya? Ano sagot ng babae? I have no husband. Diba? Hindi siya nagsinungaling. Bakit hindi siya nagsinungaling? Tingin niyo. Sige nga, kung naalala niyo yung sinabi ko kanina lang. Tingin niyo, bakit niya inamin? Wala po akong asawa. Bakit? Tingin niyo. Kasi, ano yung sinabi niya? I see, you're a prophet. Nag-sink in sa kanya yun eh. So, ano yung tatago ko? I have no husband. In-affirm ni Jesus. You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands and the man you have is not your husband. What you have just said is quite true. In-affirm po siya ni Jesus. Mga kapatid, make them experience the goodness and love of God. Muna. Naramdaman ng babae yung pagtanggap. Nakipag-usap sa kanya to, prophet, pero kinausap ako eh. Prophet eh, mukhang anak ng Diyos ito eh, pero nakipag-usap sa akin na sinner. Hindi nagdiri, hindi nagalit, hindi kinausap ako. Malaking bagay po, no? Alam niyo, one of the 7 desires of the heart again is not to be heard lang, but to be accepted. Okay? Matthew chapter 10, verse 6 to 8. Tignan nyo. Sabi ni Jesus, go to the lost sheep of Israel as you go, preach the message. The kingdom of God is near. Ano yung inutos niya? Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, freely you have received, freely give. Sa madaling salita po, paramdam ng kabutihan ng Diyos, iparanas yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila. And through that, yun po yung magtutulak sa tao para magbago, para tanggapin yung pagbabago na kailangan gawin. And bakit? Kasi yung karanasan ng kabutihan ng Diyos, an experience with the kindness of God leads to transformation. May effect po yan. Sabi mo may effect. Sa akin po may effect. Na nung pauwi na ako, bro, gusto ba umatin ng Bible study? Kahit na alam nilang laking simbahan ako tinawag ako para mag-ano. At nung nandito na ako, uy, welcome. Okay? Di po kagaya nung dati kasi naimbitahan na po ako mati sa isang service nung nag-aaral pa kami. Dalawa po kami ng kaibigan. Kwento ko lang para maiwasan natin. Kaya hindi ko po ginagawa dito yun. Nagkaroon po ng parang after ng service yun. Tapos nung na ministry time na, nagkaroon na yung pastor. Kaya kayo, tumanggap na kayo. Sa Panginoon, kayo walang relasyon, kundi mapupunta kayo ng impyerno. Dadalawa lang kami ang bisita eh. So alam na alam nyo, tingin na kami ng kaibigan. Tayo pinapatamaan, pare. Ayan. Alam mo na si single out. Kaya dito po. Kung halimbawa po tinatamaan po kayo, hindi po yun intentional.
Okay? Hindi po kayo pinupulpito. Yan yun. Kasi I always believe po the kindness of the Lord leads to repentance po. Yung po kabutihan ng Diyos, yun ang magpapabago sa tao. Yung pagtanggap ng Diyos, yun ang magpapabago. Yung pagtanggap ni Jesus sa babae na nangangalo niya, yun po yung nagpabago sa kanya. Sabi dito, tingnan niya sa Luke chapter 19. All the people who saw this and began to murmur, he has gone to be with the guests of sinners. Kasi pumunta siya kay Sakeo. Diba, Sakeo, bumaba ka dyan. Kailangan ko maghapunan sa bahay mo. Again, ano ito? Samaritan, ito naman, tax collector, ayaw nila dyan. Pero dahil nakaramdam si Sakeo na siya ay pinahalagahan, tinanggap, ito yung epekto sa kanya. Sabi ni Sakeo, Lord, here and now, di ba? Agad-agad, I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anyone out of anything, I will pay back, doble, triple, 4 times the amount. Di ba? Kasama na tubo, kasama na investment na kinita kung sakali. Anong tawag doon? Transformation through kindness. Pinakita ni Jesus ay tanggap kita. Halika, baba ka. Halika, baba ka. No? Yung pong kabutihan na nararanasan sa atin, alam po may pagbabago po yan na hatid sa tao. Take my word for it po. Nasa Bible po yan. Pinakita po yan ni Jesus. Pinakita po yan ng mga disciples niya. No? At tandaan po natin, kindness leads to conviction, and conviction leads to repentance. Kasi there is no transformation if there is no conviction. Mahirap po magkaroon ng conversion at pagbabago kung wala pong conviction. Pag hindi po naisip na, mali itong ginagawa ko, dapat ihinto ko. No? Kaya mga kapatid, again, let God do His transformative work po. Kaya yan po mga kapatid, kung hindi pa rin natin alam kung paano abutin, ito po, tignan natin yung ginawa ni Jesus sa babae, sa buwan. Kaya dito tanong natin, paano pa natin i-lead yung tao towards a deep conviction that leads to transformation? Andun na po yung sagot, be kind. Andun po yung sagot, walk in God's love. Walk in God's love. Huwag po tayong mas Diyos pa sa Diyos. Huwag po tayong maging Holy Spirit Junior. Kundi maging saksi po tayo ni Jesus. Maging daluyan po tayo ng kanyang pagmamahal. Maging daluyan po tayo ng kanyang malasakit, pagmamalasakit sa kapwa. Kaya yan po mga kapatid, kung nagtatanong kayo, basta how do we engage? Ayan po. Sundin po natin yung pinakita ni Jesus. Siguro naman kaya natin makipagkwentuhan, sino rito kaya makipagkwentuhan? Medyo ibahin lang natin yung kwento. Okay? Ibang buhay ang ikwento natin. Buhay ni Jesus. O buhay ng kanyang mga alagad. Then, stir up po natin yung interest. Then, dalhin po sila sa mas malalim na tubig. Again, paalala dito mahirap pong dalhin yung tao sa lugar na hindi pa natin napuntahan. Okay? Gusto natin dalhin sa pagiging prayerful. Ang tanong, prayerful po ba tayo? Uy, ganda, umatin ka ng prayer meeting. Tanong, umatin ka ba prayer meeting? Wala. Para natin dadalhin siya sa prayer meeting. Uy, alam mo, maganda mag-Bible study. Ano ba, ikaw ba ibahagi ng Bible study? Alam mo, ang Diyos, nakikinig sa panalangin yan Ang tanong, member pa tayo sa prayer group. So take people to a deeper revelation experience. Maganda po yung napuntahan na natin, nakaranasan. Kasi hindi po natin sila madadala lagpas sa napuntahan natin. Diba? Parang nung nagpunta po kami ni Ate Len sa Agusan, nag-mission trip po. After po ng mission trip, may pinasyalan po kami. Yung mga napasyalan namin, napuntahan na po ng kasama namin. Nila Pastor Willie, nila Pastor Ami. Hindi nila kami madadala rin kung hindi pa nila nasubukan. Kasi subok nila, ligtas, enjoyable, mura. Ganun din po sa pananampalataya. Napuntahan na natin ang kabutihan ng Diyos. Napuntahan na natin, na-deliverance na tayo, kaya alam natin yung effect. Alam natin yung effect. Take them to deeper revelation. And pag doon na po, they will have a life-changing experience. Magkakaroon po sila ng desisyon, ng pagbabago sa Panginoon. Kaya yung pag-iiwan ko mga kapatid sa atin, engage in the harvest. Kasi ano po kaya yung epekto pag dinala natin ang tao sa relasyon niya sa Diyos? Isang relasyon na nakakapagpabago.
Na-imagine niyo po ba yung inyong kapitbahay? Na-imagine niyo po ba yung inyong kamag-anak? Na-imagine niyo po ba yung inyong asawa? Yung inyong anak? Na-imagine niyo ba yung inyong magulang? Na-imagine niyo po ba yung inyong barangay captain? Yung inyong kagawad? Na-imagine niyo ba yung mga tao? Paano sila babaguhin? Ng isang relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang panawagan ko again, the harvest is ready. Now let us go for the harvest. Ngayong taon at pagtawid po ng taon. Next year. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Tayo lahat and let's pray. Let's pray. Minsan siguro isipin natin, sabi, madali lang para sa inyo. Talagang ganun pa, no? Pag may hindi tayo sanay na gawin, may discomfort. Pero subukan lang po natin gawin, masasanay din po tayo. Sa mga kapatid, ang panawagan ko po sa atin, mga brothers and sisters, engage. Sabi mo, engage. Makipag-ugnayan tayo sa harvest, abutin po natin sila. Simulan po natin, simulan nyo lang po sa ganito, maging interesado po kayo sa kapakanan ng tao. Doon po muna kayo magsimula, maging interesado po kayo. Iyan ang kwento mo. Paano ba kita may pag-pray? Ganun lang po. Anong pwede ko ipag-pray sa'yo? Alam nyo, pag may pinipm po akong ganun, tinatanong ko yun sa mga kaklase, miski sa teacher. Minsan, naiyak naman ako, Pastor J, teacher ko yun, naiyak naman ako, alala mo, kasi ganito, pag-pray mo nga ng ganito. Pero keep it confidential, ganon. Hindi nyo po alam ba kami nakakailangan ng prayer? Kinakalabit na tayo ni Lord. By that, we initiate, we engage. Okay? So, sige, let's pray. Taas natin ating mga kamay para humingi ng lakas ng loob. Alam ko po, medyo nininervous na, no? Pero panalangin po natin, buhusan tayo ng Panginoon ng lakas ng loob. Lord, we lift our hands first in thanksgiving for reminding us that we should go and seize the moment, go for the harvest. And Lord, we go for the harvest motivated by compassion and kindness. Yun po yung nagpa-power sa aming desire to seize the moment, Lord. And Lord, as you fill us with kindness and compassion, Lord, I just pray also, buhusan niyo po kami ng lakas ng loob at malasakit. Tinatanggap po namin yung pagmamalasakit, Lord. Pagmamalasakit. Concern sa kapwa. Concern po sa magulang, kapatid, anak, asawa, kaibigan, ka-office mate, kaklase. Lord, they are missing out a lot dahil wala kayo sa buhay nila. Maaari pong magaan ang kanilang buhay, pero Lord, mas maganda sana ang kanilang karanasan. May enjoy nila lalo kung naroon po kayo sa buhay nila. Kaya Lord, lagyan niyo po kami ngayon ng desire. Lord, I just release, Holy Spirit, God, I just release the anointing to go for the harvest in Jesus' name. Tanggapin mo yung lakas ng loob na yan, kapatid. Tanggapin mo yung wisdom na yan, how to connect, how to initiate, how to engage in Jesus' name. Tanggapin mo yung wisdom, how to stir up interest in Jesus. How to stir up interest for God's commandments, life-changing commandments. Tanggapin mo yan. Tanggapin mo yung wisdom na yan. And Lord, purify niyo po yung aming intentions in Jesus' name. I-refine niyo po yung aming intention. Lord. Also, Father, I just pray and I just declare, bawat isa, Lord, magkaroon ng bagong karanasan. Nang ganun, meron kaming bagong kwento tungkol sa relasyon namin sa inyo. At yun po yung aming ibabahagi sa mga taong ipapaabot sa amin. Kanina nagpataas po ako, kumusta ang relasyon sa inyo, kumusta ang karanasan. Alam ko po, Lord, minsan wala na kami masyadong karanasan. Ngayon po, humihingi kami, sige, hingiin mo yung karanasan na yan. No, ask for that experience from the Lord. Bagong karanasan ng pagmamahal, bagong karanasan ng pagpapala, bagong karanasan ng himala, bagong karanasan ng favor. Ask the Lord, Lord, I ask for a new experience from you para ma-steer na po ang puso namin. Lord, unahin niyo po kami, steer us up so that we can steer people up for you. Kami po yung unahin niyo po. Steer us up, Lord. Steer us up. Steer us up. Nailapit sa inyo ang bawat taong mahalubilo namin. Hindi para po bida kami, hindi para kayo po yung maitaas. Sabi niyo kasi, pag kayo ay itinaas, kayo po yung mag-aakit ng tao tungo sa inyo. Maitaas nawa namin
sa aming buhay as we engage in the harvest. Yan po yung panalangin namin. Tanggapin niyo po yan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po. Mga kapatid, doon this week, engage. Sabi mo, engage. The harvest. God bless. God bless.